Guys, I have a question, and this question is ito yung magiging parang topic that we will be discussing for tonight. Okay. Have you ever imagined yourself at this point in time? The question is, ito ba talaga yung na-imagine mo na ginagawa in your life? Or if you're gonna look at your younger self, would you tell your younger self na, dude, ito yung ginagawa natin, and would your younger self believe you if you tell him that? This is actually a good topic. Yeah, Super good topic, yeah. And napakagandang topic para pakinggan ng mga audience natin. Okay. Ako hindi ko alam. Hindi ko ma-imagine na naandito ako ngayon. Kasi unang-una, nung bata ako, wala akong ka-idea kung anong dapat kong gawin sa buhay ko. Hindi ko alam kung dahil sa walang nag-guide sa akin before. Hindi ko alam kasi hindi ito uso sa probinsya namin before. Pero I'm so grateful kasi dito ako napunta. So that's for me. Sa akin naman, siguro kung alam ko na, siguro kung may time machine ako, na alam ko na ito yung papupuntahan ko, oh my goodness. Grabe siguro. Mas more pa. Pero wala, hindi ko na-imagine that I'm gonna be this dentist. Kasi during my time, wala pa naman 20 years ago, wala pang ganitong kind of practice in the Philippines, kind of setup, kind of innovation in dentistry, no social media at all. Walang social media. Wala. Tapos iba dati. Referral before. Bunot, diba? Pro bunot lang. Nakatakot lang kami. Parang wala kaming kinalaman about beauty. Yeah. So ngayon, nag-iba na yung dentistry. Takbo ng dentistry. So, wala ko idea, bro. Wala ko idea. So, yeah. Crazy. Sa akin naman, totally different din. This is not the life that I imagined myself having. Ako very task-oriented, and pinaplano ko talaga lahat ng mga bagay-bagay. Lagi ako nagwa-wonder on how the future would be. Nung bata pa ako. And this is totally different. But I can say na it's different, but it's better. And it's not what I imagined, but I love where I am now. Yeah. This is After Office, conversations that matter beyond the 9 to 5. Mga bagay na hindi mo masingit dahil busy ka sa buhay. The real stuff after the responsibility and after the pressures. All right. So there, based on our topic, I would go ahead and start the conversation role. So, ang tanong ko is, in continuation to that, yun na open natin, is, ano ba yung, hindi ako magsalita, ano ba yung talagang profession or the thing that you have really dreamt about? Ito ba yun? And kung hindi, ano yun? Ano yung na-imagine mo nung bata ka pa? Nung bata, no? Natatandaan nyo nung kinder kayo? Oh. Tapos may Tagal doon na nun di ba may doon, part ng event doon sa year na yun, kung ano yung gusto nyo paglaki nyo. Oo, tapos susuot mo. Susuot mo. Di ba? Nung time na yun, gusto kong maging piloto. Piloto. Pero, bago sa pandinig ko yan. pero kinder yun. Pero nung lumaki ka na, nag-iiba mundo eh. Yes. Di ba? Maraming challenges sa buhay. Wala. Dahil nga nabanggit natin na wala namang nag-guide sa akin before. Sobrang simple lang ng buhay sa probinsya namin before. As in, sobrang simple lang. Kaya ako makatapos lang ng pag-aaral, makapagtrabaho, okay na yun. Kaya nga nagtataka ako sa'yo, sino nagturo sa'yo mag-isip ng ganyan? Tingin ko masyado, walang nagturo actually. Wala rin. So innate. Pero natural talaga akong napaka-ambitious. Parang... Sorry naman. Hindi kasi kasi yung mga kalimitan din sa mga pinsan ko is meron ako mga pinsan na lumaki sa US. Yeah. Tapos pag darating sila is parang feeling ko is kami yung the lesser cousins. Parang ganun yung feeling na parang nasa laylayan we ng are lipunan. always beneath
everyone na galing sa ibang bansa. So I always had this notion or this inner desire to be more than where I am at that time. So parang naging ambisyoso lang talaga ako. Sabi ko paglaki ko, darating ang panahon na hindi na kami ganito. So hindi siya naging sa akin, naging hadlang yung na andyan sila tapos hindi ako naiinggit. Well, medyo pero hindi siya, it did not bring me down. It actually Nag-push. became an inspiration for me. Yeah. And pushed me to strive or desire for a better life. So nung pati dun sa TV, mahilig ako ng TV. Tingin ko yun yung na-experience mo yung may TV yung kapitbahay. ay ganun. Sisilip ka sa bintana. Exactly. Yun. Tapos papatayin nila. Hindi, joke. Minsan ganun parang yung mga pinsan ko may TV na kinood lang ako. Tapos dahil sa TV, nakita ko na meron palang ibang buhay outside of this small town na sa Maynila, ganito, may patataas sa building, may mga ganang sasakyan, may mga ibang trabaho aside from kung ano yung meron dito. Yeah. So doon na-open yung mind ko. So talagang naging ambisyoso na ako bata pa. Okay. Nice. Ang ganda ng kwento na yan. Kasi bata ka pa lang. Oo. Ako din nung bata ako, hindi ko alam pero sinasabihan ako ng nanay ko, ng kapatid ko, ambisyoso daw ako. Pero sa akin parang feeling ko hindi naman. Parang hindi naman. Pero iba lang talaga ako mag-process ng mga bagay-bagay. Unconventional. Like, I don't follow kung ano yung iniisip ng iba. I have my own interpretation on things. It's not like iba. Like, kunwari mahirap nga yung buhay. I think on the other side of the box na parang hindi mahirap nga pero ito ba yung gusto mo? Ito ba yung gusto natin? Syempre hindi. Kasi pinalaki kami na parang dapat humble ka lang. Yeah. Pero mukhang hindi humble kasi mukhang humble naman talaga yung alam mo yung wala kang choice. Humble beginnings. Wala kang choice but to be that, to embody that. Kasi nga parang mababa, parang hindi kami as like rich or something like that. So iba-iba talaga. So nag-start kami. Ako kasi nag-start ako na parang hindi ko siya inisip na parang I want to have like a world-class dental clinic. Like parang gusto ko maging educator ako, international educator ako na gusto ko mag-aral sa ibang bansa. Parang wala namang ganun eh. Nag-start ako, wala eh. Gusto ko lang musikero, gusto ko lang magluto. So hindi dentistry ang Bro, first choice mo? Hindi. Parang sinabi nga ng tatay ko sa akin nung nag-dent ako, sabi niya, kaya mo bang pumasa sa board boards? exam? No, ganun palagi. Kaya mo ba? Parang, grabe naman tatay ko. Parang bobo at tingin sa akin. Walang expectation. Walang expectation. Baga, bahala ka kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. And make sure na susuportahan ka namin. Make sure na tatapusin mo kung susuportahan ka namin. That's it. Simple Filipino probinsyano life. So, wala akong expectation, wala silang expectation sa akin. Ako din naman, simple lang yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Until such time na napadpad ako sa Metro Manila, nag-iba, or nung nag-dental school ako, na-love ko na yung dentistry. And nag-dig na ako deeper, nag-aaral ako todo. Like Rocky. Bigla akong naging ganon na para nag-shift sa brain ko na parang hindi pwedeng yun lang yun. So doon ako nag-start nung college ako kasi I took it seriously, like seriously. Kasi lahat gusto ko magaling ako. Parang ganon. Nice. Nung nag-college na ako. Pero nung high school pababa, wala akong pakialam. Sa akin, ako talaga hindi ko din na-imagine na vet eh. This is so far from aking mga core competencies nung high school. Although, from the beginning, wala akong matanda ang memory as a child na walang pet sa bahay. Like, talaga may dog and cat. Animal lover ako. It's just that I did not imagine this doing this professionally. Science na daw yun. Oo nga eh, na hindi ko nakita. Oo, until medyo late bloomer kasi nung ang gusto ko talaga is communications. Anything na nasa communications like broadcasting,
As a media, journalism. Tapos napadpad ako sa vet kasi gusto ng nagpapaaral sa akin is UP. And sa UP, yun lang yung napasahan ko. Akala ko pasado ako sa communications, pero hindi. But, noong even naka-lisensyado na ako, hindi ko pa rin na-realize na ito dapat yung gawin ko. Hindi mo pa napipil. Hindi pa. Parang ang tagal ko bago ko na-love yung profession. So, lisensyado na ako. Nag-apply pa ako as a flight attendant. Nag-real estate pa ako. Sobrang daming ginawang plan B, plan C, plan D. Na dun pa rin pala sa plan na una na binigay sa akin, dun din ang bagsak. And then eventually, I grew to love the profession. And then nag-start na rin akong mag-pursue ng further studies. Ako hindi ko ma-imagine na nagbebenta ako ngayon. Seryoso. Kasi Sales, nga, no? Salesperson ka ba talaga? hindi eh. Kasi nung pumasok ko kay Sun Life, alam mo yung tipo na uupo ka sa dulo, nakaganon pa yung kamay mo. Ayokong kumausap ng tao. As in, sabi natin high introvert. So, introvert ka. So, sobrang introvert. Pero, dahil sa pangangailangan sa buhay, kailangan mong mag-evolve eh. Okay. Galing ako sa engineering. I've been in engineering for 8 years na hindi ko rin na-imagine na magiging part ako ng industry na yon. Kasi nga dati, kung hindi nga nagpunta yung DOST sa school namin, hindi ako makapag-aral ng college. Di ba? Ang priority course ko dati is CPA. Accountancy. Pero, unfortunately, nakapasa na ako sa PUP, pero ang kailangan kasi sa DOST, technology or engineering. So, no choice. Fortunately, nakatulong kasi nakapag-aral ulit ako. So, na-sustain na kailangan kong makatapos, makapag-trabaho, kumita ng pera, matulungan yung parents. And then after that, magiging sales pala ako na hindi ko ma-imagine. Kasi imagine nyo introvert, magbebenta. Parang nakakayang kumausap ng tao eh. Oo. Di ba? Nakakahiyang. Meron akong klase example dyan. Nung nag-start ako sa career, back 2010, 2011, may nakausap ako. Kasi to eh, pumasok ako sa insurance company also. Nagbenta ako ng policies. Okay. Diba? Sa sales, katulad mo. Oo, parehas. Kalaban. Oo. Pula. Pula. Nakabenta ako mga 5 policies. Wow. Oo. Kinausap ko yung isang life coach. Life coach siya. Tapos, sa iba naman siya na insurance. Ang tanong niya sa akin, pre-noses niya ako, sabi niya, gusto mo ba talagang maging agent or maging dentista? Gusto mo bang magaling na ahente or magaling na dentista? Hindi ka pwedeng dalawa, dapat isa lang. So mamili ka ngayon kung ano ba talagang gusto mo. Kasi kung ako yung branch manager mo, ako yung manager mo, I would encourage you to drop dentistry. Kalimutan mo na yan, focus ka on one thing. Or drop this selling and focus on dentistry. On one thing. Doon ako. Kami doon eh. Kumakain kami sa Kiko Fuji. Nilibre pa niya ako. Sabi ko, isang beer pa. Isang beer pa. Napainom ako nun eh. Hindi ko talaga alam. Parang sabi ko, Parang that's a good point Kasi Totoo. pag kalat ka, hindi ka talaga magta-thrive. Lalo na pag bata. So Actually, dapat it makes mamimili sense. ka. Pili ka lang isa. It makes sense. Hindi pwedeng jack of all trades tapos master of none. Kailangan meron ka isang sobrang galing mo na yun talaga yung Exactly. yung gagawin mo. Even in my profession, when I chose dentistry, it took me years also to choose one field. Kinalimutan ko lahat ng pinagdaanan ko na sa surgery, sa orthodontics, sa lahat. Isa lang, aesthetic dentistry for almost a decade. Doon lang ako nag-focus. Sabi ko, dito lang ako. Medyo nagbunga. Dami nga eh. Nagbunga siya talaga ng sobra. Kasi nagtuturo na ako about aesthetic restorative dentistry. So, isa lang. Kasi na-apply ko yung sinabi ng life coach ko before. Napili ka lang. Medyo general nga yun eh. So, pinapili niya ako isa.
So dentistry. And now sa dentistry, specialty, namili din ako isa. So yun. Galing. Galing ng turo That's niya. actually a good, it's a good lesson. Ang next kong question is, if hindi nyo ba naisip, or even up to now, naisip nyo ba na, what if this thing didn't work out? Ano yung fallback? Meron ka bang iniisip na fallback? Second choice, kumbaga. Life 1, life 2. Mag-abroad ako, bro. Ganon. Oo. Mag-abroad ako. Pero dentistry pa rin. Baka pwede na, assistant na. O pwede na akong dati kasi wala ako masyadong vision pa sa life. Parang survival. Kaya ko na mabuhay. Kaya masipag naman ako. Sabi ko nga, I love working with my hands. So, kaya ko maging whatever skilled worker. Kaya ko yon. Kahit taga karpentero ako doon sa ibang bansa, pwede siguro. Basta yun yung option ko. Walang iba. Basta lilipat ako OFW. ng OFW. Doon Ikaw? ako lilipat ako. Parang ganun din eh. Anong second? Wala rin akong masyadong naisip. As in, wala. Na plan B. Pero nag-try ako before, supposedly way back 2012, mag-abroad eh. I mean, may JO na ako going to Singapore. Pero nagkaroon lang ng problema sa family kaya hindi natuloy. Pero kung hindi ako nag-prosper kay Sun Life, hindi ko rin alam kung ano yung papasukin ko. Pero siguro pumunta na lang ulit ako sa province namin. Pero hindi ko siya naisip eh. Or siguro ibang klase yung pag-iisip na ako kasi ang tendency ko kasi pag meron akong gusto, gawin ko na ng All out. all out. Kasi sayang yung effort eh, sayang yung time eh. So kung bibigay mo naman lahat, bakit pa ako mag-iisip ng plan B or ng ibang bagay? Actually, hindi ko talaga naisip. Grabe, no? Before, iba tayo mag-process. Pero ngayon, siguro kung the same scenario, iba na tayo. Iba na yung Correct. iba na tayo mag-isip ngayon eh. Iba na tayo mag-process ng mga bagay. Naisip ko. Isip ko, kung ako, Artista ka na ngayon. Oo, malamang. Highly likely. There's no business like show business. Diba? Malamang, nasa PBB ka na ngayon. Hoy, wag ka. Hello. Diba? Grabe. Alam mo, nag-audition ako sa PBB. O, di ba nag-audition na? Nag-audition ako sa PBB way back in 2009. Anong batch yan? Batch 1? Batch ni na Melay at ni Jason. Okay. Nag-audition ako dyan sa Lipap. Nakipila ako with the 3,000 Pero hindi mga batch tao. 1 yan, Mga batch 2. Parang pangalawa pa nga. Okay. Nakipila ako dyan. Tapos nakakatawa, hindi ka pala papakantahin, papasayaw. As in, papapilahin ka lang, tapos pipili na sila. Everybody else, thank you. So parang nakaabot ako dun sa top 20 nung sa Batangas. So akala ko, kasama na ako, makapasok na ako This ng is it? PBB. Ready na ako mag-resign. Tapos mag-open yung PBB house ng June. Patapos na yung May, wala pang tumatawag. Hindi, wala na to. So, nung nag-open, official open na, parang okay, wag na. So, ayun. Wala ka nang Goodbye, na-receive. PBB. Wala ka nang na-receive na... Wala na ako na-receive. Okay. Pero nung 20 na lang kayo, sabihin is, pag kayo ang papasukin, ano na lang kayo, tatawagan. Okay. Tapos nakakatawa ngayon, kliyente ko na si Direk Loren. Wow. so, hindi ko lang masabi sa kanya, Direk, i-reject mo ako nung sa PBB. kung nakasama ako doon, hindi ko magagamot tong aso mo ngayon. Galing, no? Galing. Yun, Minsan parang hindi siya rejection or hindi siya yung redirection yung redirection talaga. Yeah, I believe. So ang question ko naman is, do you really have to plan for everything? Kailangan bang meron kang template na susundin while you're starting out your career? Dapat ba meron kang plan A, B, C, D? Is it wise?
Ako, ito yung ginagawa ko ngayon sa anak ko. Now that I know. I know better. For example, sa sports, pinapa-experience ko isa-isa. Tapos, pag nag-uusap kami, sinasabi ko sa kanya, ito yung advantage nito, ito yung disadvantage nito. Pili ka. One time, nagkaroon rin kami ng topic with regards to ano yung possible na maging trabaho mo paglaki mo. So, kasi ang lagi niyang imik ngayon, architecture eh. Ay, Oo. tama yan. Ganda yan. So sabi ko, anak, pag architecture ang ginawa mo, ito yung number of years, ito yung possible na future mo. Kasi di ba as tatay, meron din tayong pinupush eh. Tama ba? Oo, brainwash ko nung ngayon. Joke May lang. pinupush ka dyan eh. Tapos sinabi ko naman sa kanya na, pag naging businessman ka naman, ito yung course na kukuhanin mo, ito rin yung future mo. Nabanggit ko actually ang veterinary tsaka dentistry. Kita mo si Ninong Pressure, Jonas tsaka si Ninong Rocky. Ito yung future mo. I don't feel any pressure right now. Diba? So, ano yung punto ko? At least yung mga bata ngayon, nagkakaroon na ng idea. Pipili na lang sila kung saan nila gusto, feel nila na magaling sila. And then may idea na sila, okay, ito yung possible future pala nito. So, ibig sabihin, hindi mo naman kailangan gawin na talagang, ito dapat yung gawin mo. Binibigyan mo sila ng options para ma-feature out nila yung future nila. Kasi yun yung nawala sa akin before eh. As in, okay, hindi ko alam. Tapos tulungan mo sila mag-process. Yup. So ako, ang masuggest ko, talagang bigyan ng options or ipakita sa mga bata. Kailangan ng plano. Okay. Kailangan ng plano. Kayo ba? Do you agree? I agree na dapat may plano. Parang dapat sa simula pa lang, yung mga bata is natututo nung kung ano yung what are the options na pwede nilang tahakin. What are the kasi lahat naman ng yan merong kanya-kanyang positive negative. So, dapat alam nila yung mga downside. Maging doktor ka, oo, very prestigious. Ang ganda ng title, ang ganda ng suot, nakaputi. Tapos, everybody will look up to you. Pero it will require long hours. Yeah. Tapos, and the learning never ends. Habang tumanda ka, aral ka pa rin ng aral. So, if that's something na you are up, a challenge na you're up to accepting, then okay. Tapos downside naman kung halimbawang ang maganda naman sa businessman is if you grow big enough, you can may hold ka ng sarili mong time. But mataas din yung risk. Yeah. Oo. So, yun. Feeling ko dapat matuto sila kung paano mag-plan. Pero I suggest na dapat meron din silang flexibility. Yeah. Kasi ang problema naman sa meron kang concrete plan, depende sa iyong personality tulad ko, very control freak. Parang meron kang tendency to become depressed pag hindi na-aput yung pinasa plano. So dapat meron kang certain level of flexibility na okay lang kung na-direct ka ni Lord sa ibang bagay, then you always look at the bright side. Meron pa rin magandang kapupuntahan eventually. You. Well, yeah, agree. Sagot ko, agree. And that's true. Sa mga bata, they have to really plan their future. Pero tama ka, flexibility is a must. Kasi you don't know your future. At the end of the day, kahit anong plano mo, the reply of the tongue comes from the Lord. No? Sabi sa Proverbs. Pero at the end of the day, faith without deed is dead. So, pag maglagay ka ng plano, lagyan mo ng faith. Tatrabawin mo yun. Kasi kung magpaplano ka, hindi mo tatrabawin, ano yun? Drawing. Yeah. So, tatrabawin mo yun. Pero, pag nilihis ka, hindi ibig sabihin, rejection yun. Yeah. Redirection yun. Kasi may better plan pala. Lord, para sa atin. What if binless ka niya? Nakapasok ka sa sa aeroplano. Communication. Hindi, Emirates. Oo. 'Di ba? Sayang lahat, walang Dr. Rocky. 'Di ba? Ikaw nag-thrive ka dun sa sa JO mo dun sa Singapore.
walang branch manager na Yeah. Sherwin. So, it's all redirection ang nangyari. So, for me, faith without deed is dead. And the plan, kung hindi man siya mangyayari, may mas better pala talaga. So, parang bad trip sa una. Ang sakit. Kasi Oo. bakit ganito? Tiratrabaho ko, tapos ganito lang. Next time, di na ako magtatrabaho. Next time, hindi na ako magpaplano. Ganon yan eh. Pero, wala ang sagot palagi nandun sa dulo. Pero tingin ko, Nandun sa dulo. napaka-importante na yung gabay talaga ng magulang. Kaya ang naisip ko ngayon, kanina, habang nag-uusap kayo with regards sa dati, wala naman tayong alam. Yun yung missing sa akin before eh. Walang, nagsabi sa akin na, Hindi ko ako rin eh. Wala talaga din. Parang, baka hindi uso at that time. Hindi naman, Hindi- siguro tayo anak hindi na mga trend, lords and mga barons, di ba? Na alam which nila is, agad yun yung advantage ng mga ibang bata dati. Mm. Kasi dati, nung sa atin, come what may. Mm. Oo, kamot may talaga. Advantage ba yun? Feeling ko yung Hindi, I mean, advantage ng mga batang may kaya na. At that time. At that time. na may structured, Oo. structured sila. Oo. Systematic. Yeah. Alam mo ang problema actually sa mga ibang generation na kunwari, galing sila sa okay na family. Mm-mm. Sobrang lambot ng anak nila na parang spoiled brat. Na pagdating ng dulo, may hirapan sila kasi parang masyado natin sila in-spoil. Yeah. Mm. Yun. Parang may nagsabi sa amin, naka-D-group ko din na si tatay mayaman, si anak medyo maghihirap. Babalik ulit yan sa Yeah, next oo. generation. May cycle yan. May eh. cycle palagi. May cycle Kasi yan. hindi na na-pass on yung hard work, Yeah. hindi na na-pass on yung mental toughness, hindi na na-pass on eh. So, yung mga dating generation, I don't know, they're privileged enough. So, napapass on siguro yung mga whatever, mga Meron wisdom. naman akong kakilalang client na Chinese. Mayaman sila. Pero grabe yung training ng magulang niya sa kanya. As in hindi siya bine-baby. Magtrabaho ka dito sa business natin na to. Dapat naman talaga ganun. So, sabi ko, actually, nag-vent out nga siya sa akin na bakit ganun yung parents ko. Pero, kung titingnan natin sa ibang perspective, tinitrain ka pala. Oo. Kaya nga di ba yung mga business tycoon na ngayon, mga top business tycoon, yung mga anak nila, talagang pinapastart nila from the bottom. Yeah. So, kailangan mag-start although syempre pag dun mo sa kumpanya mo, ginawa kang teller, syempre yung mga kasama mo sa paligid, iba pa rin yung treatment sa'yo. Siguro mas maganda kung papagtrabuhin ka sa hindi ka kilala Yeah. talaga. Anonymous, para hindi ka din, wala pa rin yung special treatment. So, I think at this age, ito, 40s, I think we can say na we are at the, for all intents and purposes, yung age natin is already in the middle of the lifespan of most people. On the average, yung mga 40s, parang nagkakaroon, sinasabi lang midlife crisis, di ba? But I wouldn't really call it a crisis. That dapat tanggalin natin yung connotation na negative. I think it's better if we call it a midlife checkpoint. Okay. Wherein we can sit down, reassess our lives na nasa na ba tayo, ano ba yung mga nagawa natin, and ano ba yung mga life lessons that we have learned. Na if we will speak to our younger selves, like a 25-year-old self, ano ba yung pwede nating maituro for those people or to ourselves, nung mga bata pa tayo, na nuggets of wisdom na pwede Yeah. nating masabi Yeah. na Sige. kapaki-pakinabang. Sige na ako na. Go. Meron kasi ako nitong mindset ng mga 25 ako. Sabi ko, I'll do everything in my power na gawin ko lahat pag magkamali ako okay before 40. Before 40. Lahat ng mahirap na gawin, lahat ng sakripisyo gagawin ko siya before 40. Lahat ng risk, gagawin ko siya. Invest ako dito, invest ako dyan. Na-scam ako dito, na-scam ako dyan. Yung pera ko dito nawala, pera ko doon nawala. Okay lang. Sabi ko,
wala pa akong 40, okay lang yan. Nagpapanik na yung pamilya ko minsan pag nalalaman nila. Ako, it's fine. I mean, that's life. Yeah. Kaya ang advice ko sa mga bata, if you do a lot of risk in your 20s, after 2 years, pagkagising mo 20s ka pa rin. Bata ka pa rin. Bata ka pa rin. So, I guess they have to take risk. They have to work hard. And if hindi man not according to their plan, okay lang. You still have a lot of years to like makabawi. Wala lang yan. 20s ka pa rin. Pero pag 40s ka na kasi parang medyo, wait lang parang hirap na nga bumangon eh. Yeah. Literally. Literally. Pero, is there such a thing na it's too late to start over? I believe pag mas bata ka na, kasi the battle is always in your head eh. So I don't think any age. Pero mas advantage if you're younger. Kasi if you're in your like 40s, dami mo na kina-consider eh. Your retirement plan, Oo. your kids, Yeah. if you have your family, a lot of responsibility. Pag bata ka, ano responsibility mo? Sarili mo lang. Yeah. Diba? Para madapa ka ngayon, bukas bangon. Bangon agad. Oh, tag-party ka, grabe na party ka, lasing ka. Joke lang. I mean, nasobrahan ka sa work or nasobrahan ka ganito, pahinga ka after. Ganun lang. Kasi that's life eh. Yeah. You can always rise up after several mga battles na feeling mo natalo ka. Makakabangon ka pa rin. Kasi doon mo binubuo yung sarili mo eh. From 20s to your 40s. Bubuuin mo yung sarili mo. Identity mo yon na maging ikaw na hindi ka quitter, na hindi ka Yeah. na strong yung personality mo, yung belief mo. Kasi sa age na yan, magulo ka pa eh. Hindi mo pa alam. Saan ba talaga ako? Ano ba talaga ako? Ano ba yung gusto kong tatahaking future road? Saan ba talaga ako ilalagay ni Lord? Ganito na lang ba lahat? Nagtatrabaho ako pero parang hindi pa rin ako naka-afford ng pagkain na maayos. So, these are, wala lang yan. Pag, Take risk. just take risk, work hard. Yeah. Pagdating ng dulo, after a few years, ano yan? Pag nakafocus ka, I believe you'll be successful. Ikaw, what will you tell your younger self? Ako nung 28 years old ako, isa sa mga naisip ko, yung iba kong mga classmates, ang gaganda na ng kalalagayan sa buhay. Nung 28. Yun yung time na nag-start ako dito sa Manila. Pero yung lesson na gusto kong i-share sa audience natin ngayon, it's never too late. It's never too late. Why? May nilaan sa'yo si Lord na tamang time. Ibig sabihin, ready ka na. Maybe to take this test, to take this challenge, or maybe receive a blessing. Pero, now that you are aware about all of these things na okay, dito pala ako, remember, it's never too late. Pero pag nalaman mo na, kailangan mong mag-focus 100%. Ibigay mo na. Sabi nga is, kung naandito ka na lang din, full out na. Todo na. Kasi alam mo na, dito ka na eh. Okay? So, aware ka na. It's never too late. Do not compare yourself to others. Trabaho ka lang. Eventually, all the effort talagang magpaprosper siya. So, chill ka lang. Chill ka lang. Okay? It's never too late. Kahit 30, 35. Pag naramdaman mo na yun eh. Pag naramdaman mo na, okay, game na. Pag naramdaman mo naman ng game na, okay, full out na tayo. Intentional ka na dapat dito. And then after that, you will prosper. Yung iba yung breakthrough nila at 50s. Diba? Yeah, ang dami. Daming ganyan. Sa akin,
ang daming sobrang learning. Si feeling ko pag nakausap ko yung younger self ko is talagang it would take days na masinsinan ko siyang kakausapin ganito dapat. Ganyan. Danut, huwag kang tonta. Makinig ka. Pero I think ang top 3 ko talaga na lesson that I can tell not only my younger self but probably the younger audiences who are starting to build their career is first is yun nga na nabanggit na natin in the past. Never compare your timeline to somebody else's timeline. So your timeline is different. Yeah. If merong mga tao na mas ahead na sa'yo at this age, for some reason, pagdating ng a few years pa, iba na yung timeline niya, iba na yung timeline. Yeah. So don't compare yourself with somebody else's timeline. Second is play on your strengths. Diba? Kung saan ka magaling, you have to explore different you have to explore a profession or a line of business that would really play on your strengths. And third is never to disregard having fun. Parang sometimes you get caught up in your day-to-day lives na nakakalimutan mo na life is too short. Na we only have a finite number of days. Yeah. And feeling ko yung everyday mo na that you wake up, kailangan kasama dun na you are living that life to the fullest, that you have a smile on your face. Because every day So we are parang dying. life is short to always be grumpy. Yeah. Diba? Maybe life is not supposed to be planned 100% or it's not supposed to happen kung ano yung lagi mong pinlano. And siguro the biggest lesson is how we look at life as something that you can either look at it as a glass half empty or glass half full. But the important thing is yung pagiging midlife is reaching your midlife should not be a crisis but a checkpoint to tignan mo where you are, where you've become, appreciate the journey, and maybe take all possible learnings in order for you to enjoy more yung next half. Yeah. I believe that this midlife checkpoint na sinabi mo nga, it's actually a blessing to reach this level, to reach this age. Kasi sa dami nangyari, nagka-pandemic and all that, umabot tayo dito, parang wow, thank you Lord. So how can we live our next half? It should be, tama ka, yung mga sinasabi nyo kanina, intentional, it should be with wisdom na dapat, this time, a little bit. Pero yeah, thank you for that. Sa mga shinare nyo. Ang ganda nung topic. Kailangan lang talaga natin ma-appreciate and maybe huwag kang matakot doon sa second wind mo. Diba? Itong checkpoint na to, okay, naging maganda yung first half ng buhay ko. Pero itong second half, be excited, huwag kang matakot. I'm not saying na huwag kang magpahinga. You can. Pero for sure, there will be always a new opportunity for you. This is After Office, conversations that matter beyond the 9 to 5. This has been Jonas. It's Sherwin. And Rocky, and we'll see you after you clock out.